Pag-usapan muna natin itong si Gibo. Nako, anong nangyari kay Gibo? Na karma? Ha? Ito po, ipakita po natin mga kaibigan para meron po kayong para meron po kayong idea. Pag-usapan muna natin si Gibo. Ano kasing ginagawa nitong Gibo eh? Ito po, ipakita lang po natin mga kaibigan. Dito po sa inyong screen, guys. Ayan po. Yung mga walang gimmick diyan, ha? Manood lang po kayo dito kay Foodinet kasi nag-umpisa na po tayo sa ating mga suki diyan. Ito po, basahin lang po natin. Ito ang totoong karma. Ha? Ito ang totoong karma mga kaibigan. China, pinatawa ng entry ban si Gibo at ang kanyang pamilya. Grabe. Binan sila ng China kasama ang kanyang pamilya, mga kaibigan. Anyari? Ha? Pinatawan ng China ng sanctions si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. kabilang ang kanyang asawa at mga anak na nagbabawal sa kanila na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang hakbang ay dahil sa umano'y mga pahayag ni Teodoro na kanilang inilarawang nakasama sa interes ng China at relasyon ng Beijing at Maynila. Gilbert Teodoro and his spouse and children are prohibited from entering mainland China, Hong Kong and Macau. Nako, wala na guys. Alam mo, nakakahiya na po talaga ito. Grabe kasi ang kanyang ginawa eh. Talagang ang dami pong mga Pilipino guys sa China. Marami tayong kababayan sa China. Marami din tayong kababayan sa Hong Kong. Lalo na po sa Macau. Marami pong mga Pilipino diyan. Nakakahiya ka. Ha? 'Di ba nakakahiya ang kanyang ginawa, mga kaibigan? Hindi ba niya naisip 'yon? Sana man lang guys, bago siya nagbitiw ng salita, nag-isip muna siya ng 7,000 times bago siya magpahayag. Kasi ang problema sa mga ito, mga kaibigan, sa sobrang kayabangan nila guys, sa sobrang kahambugan nila. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, wala kasi tayong leader eh. Wala kasing nagtitimon sa kanila kasi sabog. Ha? Hay na hay, sabog ang leader, ang leadership. Lagapak, bagsak. Kaya po itong mga aliporis niya, kung ano-ano mga pinagsasabi. Napahamak tuloy tayo, mga kaibigan, sa China. Pero buti na lang, talagang napaka-powerful talaga ng mga prayers natin. At sinabi po ni Vice President Sara Duterte yan, ang gaba di magsaba. Kaya po, ito na po ang resulta guys. Pinagbawalan si Gilbert Teodoro ang kanyang asawa at mga anak na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Nako! Goodbye. Wala nang Disneyland. Goodbye Disneyland. Ipinagbawal din ng Beijing sa mga Chinese organizations. Ito makinig kayo dito guys. Makinig po kayo dito. Ipinagbawal din ng Beijing sa mga Chinese organizations at individual ang anumang transaksyon o kooperasyon at iba pang mga aktibidad kasama si Teodoro at ang kanyang immediate family. Grabe, ang sakit! Aray ko! Ang sakit naman yan! Ayan Hindi na sila pwede makikipagtransaksyon ng anumang mga cooperation or mga activities patungkol po sa mga diyan po sa China or sa Hong Kong or sa Macau. Matatandaang isa si Teodoro ang pinakamahigpit na kritiko ng China kaugnay ng mga insidente sa West Philippine Sea. Kamakailan ay tinawag pa niya ang China bilang isang severe threat. Severe daw threat, mga kaibigan, ang China guys. Grabe siya. Ibang klase po siya, mga kaibigan. Hindi siya nag-iisip. Sabi niya,
matinding banta sa seguridad ng Pilipinas. Sinabihan niya guys ang China. Matinding banta daw sa seguridad ng Pilipinas. Sus Maria Joseph, kailan nangyari yun? Bakit niya sinabi yun? Na matinding banta sa seguridad ng Pilipinas? Alam niyo mga kaibigan, ang kapatid ko po guys, na nagtatrabaho po sa aircraft, no? Matagal na po siya sa China, kaya sa Hong Kong, at nakapunta na rin po siya ng China. Wala naman po problema guys. Ha? Ang tagal na po ng kapatid ko na sa Hong Kong ngayon, doon siya nakatira kasama ng kanyang asawa. Yung asawa naman niya nagtatrabaho sa bangko. Wala naman silang problema doon. Ang saya-saya ng buhay nila. Oh, pero ito, ano itong pinagagawa po? Sekretary pa naman ito guys. Ano ba to? Ano bang sekretary itong si ano? Saan ba siya sekretary? Si Gibo. DND ba? Ha? Hindi ko tama, DND nga. Oh. Sekretary ka pa naman ng DND tapos ganyan ang asal mo? Hindi ka ba tinuruan ng diplomasya? Nagiatay kudasay. Di ba? Pag ikaw ay isang DND secretary dapat alam mo ang diplomasya. Di ba? Kasi mga kaibigan, palagi mong kinikonsider yan na meron po tayong mga kababayan sa China, sa Hong Kong, sa Macau. Milyon po ang population natin dyan. Kaya dapat mag-isip ka muna. Di ba? Huwag ka basta-basta magbibigay o magbibitiw ng mga salita na nakakasama po sa bansa natin. Lalong-lalo na po sa ating mga OFW. O sige, Aber, kung pauwiin lahat yan, sige nga, kaya mo bang saluhin yung mga yan? Eh, paano pag nagalit po ang China? Tandaan nyo guys, pag nagalit ang mainland China, kasama na po ang Hong Kong dyan. Kasama na rin po ang Macau. Ewan ko lang kung kasama ang Macau, ha? Pero pag nagalit ang China guys sa Pilipinas, nako, ewan ko lang talaga. Ha? Talagang, nako, umalis ka na sa Pilipinas kasi kukuyugin ka talaga. Marites eh. Marites. Masyado siyang marites. Kasi pag ikaw ay sekretary po ng DND guys, kailangan ingat ka sa mga statement mo diyan. Especially po sa nangyari po doon sa West Philippine Sea. Dahil grabe po, matagal na pong hidwaan yan eh. Kaya kailangan mag-ingat ka diyan. Hindi yung basta-basta yung para pairalin mo yung ano mo, no? Yung kayabangan mo, pairalin mo yung kahambugan mo. Tandaan nyo guys, ha? Kung hindi ako nagkakamali, alter ego din to eh, no? Ng bangag eh. 'Di ba? Kasi DND ka, secretary ka eh. Nag-represent ka sa Pilipinas. So, ito po, basahin na po natin guys. Ito po ang sinabi dito. Sa mga naunang ulat tungkol sa posibleng travel restrictions laban sa kanya, sinabi ni Teodoro na hindi siya apektado sa naturang hakbang. Hindi daw siya apektado. Siyempre, ganoon naman talaga sasabihin nila. Hindi naman ako apektado. Yung pamilya ko hindi naman apektado. Sasabihin na, hindi naman kayo pupunta sa China. Hindi naman kayo pupunta sa Hong Kong. Hindi naman kayo pupunta sa Macau. Sige. Alright. Sabi niya, sabi pa niya guys, wala akong assets sa China at wala akong balak pumunta doon. Wow, yabang. Wala daw siyang assets sa China at wala daw siyang balak pumunta doon. Sige, okay. Sabay ganun, ang tawag dyan, sour graping. Di ba? Nasa Bible yan. Tawag dyan, sour graping. Dahil wala na ban ka na kaya sasabihin mo, hindi naman ako pupunta dyan. Sabay ganun no? Hindi naman ako pupunta sa China. Hindi naman pupunta ng Hong Kong. Hindi naman ako pupunta ng Macau. Bahala kayo dyan. Wala akong assets dyan sa China. So, ang sanctions ay itinuturing na isa sa mga pinakamalakas na diplomatikong hakbang ng Beijing laban sa isang kasalukuyang opisyal ng Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Tandaan nyo to guys, huwag siya magsalita ng tapos. Bilog ang mundo. Umiikot ang gulong. Tandaan natin, pag ikaw na sanction ka, like for example sa China, kung hindi ako nagkakamali forever na yan. Ewan ko lang kung paano po nila tanggalin yan. Pero ang pagkakaalam ko talaga guys, pag ikaw ay na-sanction, nabigyan ka ng restriction, medyo forever yan. Matagal-tagal yan guys. Kahit magpalit pa tayo ng administration, hindi na pumababawi yan.
Pera lang po mga kaibigan, kung talagang mayroon pong pupunta doon sa China, magpapadala po ng mga tauhan, o siguro kung talagang may pupunta doon ng Pangulo, para tanggalin yung restriction niya. Pero, marami na pong nangyari niyan. Hindi na po tinanggal ang kanilang sanctions.